Halimbawa mga kaibigan, nagkakaroon ng tensyon sa Taiwan at biglang umatake ang China. Halimbawa lang, ano kayang mangyayari sa Pilipinas? Madadamay ba tayo kahit hindi tayo direktang target? Sa video na ito, aalamin natin ang posibleng epekto sa ating bansa at kung paano tayo maapektuhan. Ang Pilipinas ay nasa gitna ng rehiyon ng Silangang Asya, malapit sa Taiwan at China. Sa katunayan, ang Luzon Strait ay isa sa pinakamahalagang ruta sa mundo para sa kalakalan at militar na operasyon. Kung sakaling umatake ang China sa Taiwan, posibleng maging koridor o ruta ang ating karagatan para sa paggalaw ng mga barko at eroplano, hindi lang ng China, kundi pati na rin ang mga bansang kaalyado ng Taiwan, tulad ng Amerika. Ibig sabihin, kahit hindi tayo direktang target ng giyera, maaapektuhan pa rin ang ating bansa dahil ang labanan ay malapit sa ating pinto. Bukod dito, ang lokasyon natin ay strategic sa geopolitics. Ang bawat kaganapan sa Taiwan ay mabilis na magkakaroon ng domino effect sa West Philippine Sea. Ang ating posisyon ay parang nasa front row seat sa isang laban na hindi natin pinili. Ngunit makikita at mararamdaman pa rin natin ang epekto. Ngunit ang epekto ng tensyon sa Taiwan ay hindi lang limitado sa ating lokasyon. May isa pang factor na nagpapataas ng posibilidad na madamay tayo. Ang ating mga alyansa at international na obligasyon. Unang-una mga kaibigan, narito ang Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Pilipinas at US na pinirmahan pa noong 1951. Sa ilalim nito, kapag ang Pilipinas ay inatake o nalagay sa panganib, obligado ang Amerika na tumulong sa depensa ng bansa. Pero hindi lang ito one way. Kapag ang isang kaalyado ng US, tulad ng Taiwan, ay apektado, posibleng mag-deploy din ang Amerika sa rehiyon. At dahil dito, ang Pilipinas ay pwedeng madamay kahit hindi tayo target. Bukod sa US, meron ding ibang regional partners at economic ties sa Asia Pacific na maaaring maging dahilan para maging bahagi ng geopolitical tension. Halimbawa, kung may naval operations o humanitarian missions sa West Philippine Sea, pwede ring maging ruta o base ang Pilipinas para sa mga militar o logistical operations. Kaya kahit hindi tayo binomba o inatake, ang presensya natin sa rehiyon at mga alyansa natin sa ibang bansa ay pwedeng magdala ng epekto sa seguridad at posisyon ng bansa sa international stage. At hindi lang sa seguridad pwedeng madamay ang Pilipinas. May malaki rin tayong mararamdamang epekto sa ekonomiya at sa araw-araw nating buhay. Una, apektado ang shipping lanes at trade. Ang Taiwan ay isa sa pinakamalaking exporters ng semiconductor at electronics sa mundo at malaking bahagi ng kanilang produkto ay dumadaan sa South China Sea at Luzon Strait. Kung magkakaroon ng giyera, pwedeng masira o maantala ang mga shipping routes. Ang resulta nito, maaapektuhan ang supply ng imported goods sa Pilipinas. Pangalawa, apektado ang presyo ng langis at bilihin. Ang West Philippine Sea ay isa rin sa pinaka-importanting ruta ng langis at natural gas. Kahit bahagya lang ang disruption sa daloy ng langis, tataas ang presyo nito sa merkado. Kung tataas ang presyo ng langis, tataas din ang pamasahe. Tataas din ang presyo ng mga bilihin. Pangatlo, apektado ang ekonomikong negosyo. Ang mga negosyo na umaasa sa imported raw materials o electronics ay pwedeng madelay ang produksyon. Ito rin ay pwedeng magdulot ng temporary layoffs o mas mabagal na negosyo sa bansa. Kahit hindi tayo nasa frontline ng giyera, ang epekto sa ating bulsa at araw-araw na buhay ay ramdam na ramdam. Mataas ang posibilidad ng inflation at kakulangan sa ilang produkto. Kaya mahalaga na maging handa at aware tayo sa ganitong sitwasyon. Pero hindi lang pera at presyo ang dapat pagtuunan ng pansin. Kapag lumala ang tensyon, may iba pang aspeto na pwedeng direktang makaapekto sa ating lipunan, tulad ng humanitarian concerns at cyber threats. Kapag nagkaroon ng militar na aksyon sa Taiwan, malaki ang posibilidad na may civilian displacement o refugee crisis. Maraming Taiwanese at foreign workers ang maaaring lumikas. At malapit lang ang Pilipinas, kaya pwede itong maging destinasyon para sa mga refugees. Ang influx ng refugees ay magdudulot ng strain sa local resources tulad ng pagkain, tirahan at medical services. Maaaring kailanganin ang emergency response mula sa gobyerno ng NGOs at ito ay makakaapekto rin sa pamumuhay ng ordinaryong Pilipino. Bukod sa physical na epekto, pwede ring maging target ang Pilipinas sa cyber attacks o online operations. Posibleng gamitin ng bansa bilang ruta para sa digital espionage o propaganda campaigns laban sa mga kaalyado ng Taiwan o ng Amerika. Halimbawa, kakalat ang fake news o social media manipulation na naglalayong magdulot ng panic o pagkalito sa publiko. Kahit hindi lumalabas sa headlines,
ang ganitong cyber operations ay pwedeng makaapekto sa bangko, government systems, at critical infrastructure ng bansa. Kaya kahit hindi tayo direktang target, pwede tayong madamay sa humanitarian at cyber aspects ng conflict. Ang mga epekto nito ay hindi laging halata sa unang tingin, ngunit sa kabuuan, malaking konsiderasyon ito sa seguridad ng bansa. Hindi natin kontrolado ang pandaigdigang tensyon, pero pwede tayong maging handa, maging aware sa balita, alamin ang mga official advisories ng gobyerno, at planuhin ang sariling safety at preparedness. Ang pinakamahalaga, hindi tayo dapat matakot, pero dapat tayong maging alerto at handa sa anumang senaryo. Sa huli, ang sitwasyon sa Taiwan ay hindi lang usapin ng malalayong bansa. Maaapektuhan din tayo dito sa Pilipinas, sa seguridad, ekonomiya, at araw-araw nating buhay. Kaya mahalaga na maging alerto, informed, at handa sa mga posibleng mangyari. Kung gusto mong laging updated sa mga balita at analysis tungkol sa rehiyon, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Mag-subscribe ka sa channel natin at i-follow mo na rin ang Facebook page natin. At i-click ang notification bell para ikaw ang unang makakaalam sa mga susunod nating videos. At sa mga gustong mas lalong maintindihan ang mga global issues at paano ito nakakaapekto sa atin, comment mo sa baba kung ano ang gusto mong talakayin natin sa susunod. At susubukan kong ipaliwanag sa paraang madaling maintindihan. Kita-kits na lang tayo sa susunod na video.